Samantala, sa iba pang mga balita, tumaas raw ang bilang ng mga Pilipinong walang trabaho. Ani yan sa datos na inilabas ng Philippine Statistics Authority o PSA. Ayon sa datos na inilabas ng PSA, pumalo sa 66.1% ang bilang ng mga unemployed na Pinoy matapos ito noong Mayo. Si Criza Lopez magbabalita. May bahagyang pagtaas na nakita sa bilang ng mga Pilipino na walang trabaho para sa buwan ng Hunyo. Base sa buwan ng pag-uulat ng Philippine Statistics Authority, tumaas ang bilang ng mga Pilipino na may partisipasyon sa labor force para sa buwan ng Hunyo na nasa 51.17 million o 66.1%. Mas tumaas ito kumpara sa naitalang datos noong buwan ng Mayo na may 50.43 million o 65.3%. May nakita rin na bahagyang pagtaas sa may trabaho at antas ng employment rate noong Hunyo 2023 na may 48.84 million na Pilipino, mas mataas sa naitalang datos noong Mayo na 48.26 milyon at Hunyo 2022 na 46.59 milyon. Subalit sa kabila nito, may bahagyang pagtaas sa datos ng unemployment rate na sumampa sa 2.33 milyong Pilipino, mas mataas kumpara sa 2.17 milyon noong buwan ng Mayo at 2.99 milyong Pilipino noong Hunyo 2022. Gayon din tumaas ang datos ng mga Pilipino na underemployed, bahagyang tumaas sa 5.87 milyon sa buwan pa rin ng Hunyo. Ibig sabihin, 581,000 ang natanggap sa trabaho, 159,000 ang hindi natanggap sa kanilang trabaho. Paliwanag naman ni National Statistician Civil Registrar General Undersecretary Claire Dennis Mapa. May iba dito na nag-aantay lang ng job recall. So wala silang trabaho pero may ina-expect silang trabaho. Kaso nga lang hindi pa doon sa survey period. May mga reasons, pwede na yung kanilang skills hindi match doon sa hinahanap ng mga firms or establishments. So there are a variety of reasons. Maliban dito sa month-on-month comparison, nagmula ang pinakamalaking pagbaba sa bilang ng employment ang top 3 industries. Una na rito ang fishing and aquaculture. Mula sa 1.75 milyon noong Mayo, bumaba ito sa 1.17 milyon na Pilipino. Sabi ni Mapa, dahil ito sa pagbaba ng value production sa naturang sektor. Marami daw na nagsara ng mga fish fund dito sa Region 3. Region 4, kasama na rin ang slow production sa commercial marine fishing. So reflected doon sa second quarter value production, particularly in fisheries. Gayon din may nakitang pagbaba sa sektor ng transportation and storage, sunod dito ang arts, entertainment and recreation. Samantala, naitala naman ang mataas na antas ng employment rate sa 5 industriya, kabilang ang construction, agriculture and forestry, administrative and support activities, public administration at accommodation. Sa kabilang banda, sa year-on-year comparison nakita ang malaking pagbaba sa unemployment rate sa sektor ng fishing and aquaculture. Sumunod dito ang manufacturing at ikatlo ang professional, scientific and technical activities. Kamakailan sinabi ni Labor Secretary Bienvenido Laguesma na makapaglilikha ng tinatayang 75,000 na mga trabaho sa sektor ng enerhiya. Ito raw ang resulta ng investment commitment ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang mga state visit sa ibang bansa. Hindi ako nagkakamali, mga 75,000 yung nabanggit niya doon sa 5 nabanggit na bansang nagpahayag ng kanilang commitment. At kami sa Department of Labor and Employment, nakikipag-ugnayan kami sa DTI at saka sa DOE kasi kung may kinalaman yan sa renewable energy at saka sa power sector. Ang Labor Employment Plan ay kabilang sa 8-point agenda ng kasalukuyang administrasyon. Para sa URTV News, Criza Lopez, sumasaludo sa bawat Pilipino.